Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa sistemang nakakatulong sa mas maraming Pilipino. Isang taong nakita ang suliranin ng mga nagnanais magnegosyo, kakulangan sa puhunan, inventory at sistema at ginawa nito ng solusyon. Siya ang utak ng tagapagtatag ng Bilis Benta, isang makabagong e-commerce at dropshipping platform na tumutulong sa libo-libong Pilipino na magsimula ng online business na walang malaking puhunan at walang inventory risk. Isang innovator, mentor, at tagapagtaguyod ng digital na pagninegosyo. Walang iba kundi si Mr. Chester C., founder ng Bilis Benta. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Boss Chester. Magandang umaga po, Yusek Gani. Magandang umaga sa mga milyon-milyong followers at tagapanood natin ng Kabuhayan at Kanegosyo. Opo. So, magandang umaga po. Yeah. Opo, kami ay nagagalak, Boss Chester, na tinanggap mo ang aming invitation sa iyo, lalong-lalo na ngayon, no? Christmas season. Pero bago natin pag-usapan itong success mo sa online na negosyo, baka pwede natin balikan muna yung simula ni Boss Chester. Kumusta ba ang buhay mo nung bago ka negosyo? At ikwento mo na rin sa amin kung sino ba si Chester. Magandang tanong po yun, Yusek. No? Kasi sa lahat ng nagninegosyo po, lahat po talaga nagsisimula sa maliit. Nagsisimula po sa zero. Actually, it's the passion and how you were trained and disciplined. Ano po ako? Laking Divisoria po ako. Ang aking mga magulang is nagtetela po nung bata pa po kami. And required po kami. Filipino-Chinese po kami, upbringing po. Typical. Typical. So, when I say a typical Filipino-Chinese, ang buhay po namin is bahay, negosyo, bahay, tindahan. Ganun po yun. So, as early as grade 1 po, required na po kami na nagbabantay ng tindahan namin, nanunukli, natututo gumamit ng calculator, natututo gumamit ng yardstick, at magbenta at makipag-usap sa customer. Makipag-hagel, mag-alok ng tela. Sa bata, akala ko po normal po yun. Kasi doon po yung ni-required po kami. So, parang No choice ka. no choice po. At sa batang kaisipan pa lang po namin, tinuruan na po kami na kung gusto mong kumuha ng isang bagay o gusto mong humingi ng isang bagay, kailangan mong pagtrabahuhin. So, sinesweldohan po kami. Ang sweldo po sa amin, Jollibee po, para magbantay lang po. Kasi binang bata, gusto mo ng spaghetti tsaka chicken joy. Diba? Sasabihin ng nanay ko, pumunta ka tindahan. Magbantay ka doon. Manokli ka man lang doon. So, yun yung parang binabayad niya sa amin. At akala ko na ganyan po ang buhay. Na kung gusto mo ng isang bagay, kailangan mong pagtrabahuhin. Correct. So, for me, pag tinignan mo, ano to, child abuse? Oo nga. Di ba, child abuse yung mabuhay? Kasi napipilitan ka. Sa panahon po na ngayon, ang tawag po doon, child abuse. Pero sa panahon po, sa perspective po ng aking magulang, training pala po yun. Na hindi ho nabibigay or hindi ho nakukuha isang bagay pag hindi mo tinatrabaho. So, yun po yung naging discipline ko po nung bata po kami at ng mga kapatid ko po. Then, growing there, ano po ako, HRM graduate po ako, Hotel Restaurant Management graduate po ako. Wala po akong background sa IT, which ginagawa ko po ngayon, IT, automation. Hindi po yun yung background po natin. Pero pumasok po ako sa restaurant business at tumumba rin po ako sa restaurant business. Alam mo, maganda minsan pinag-uusapan ng tumbay. Oo nga, oo nga. Kasi ang dami kang matututunan. Hindi lang success, kasi yung mga suki natin dito, mga kanegosyo, kasosyo, syempre gusto rin nilang marinig kung paano i-share, katulad mo na successful entrepreneur, kung ano ba talaga yung pinagdaan. Na hindi lang naman yung mga magandang kwento, kundi para matuto na rin sila doon sa mga sinasabi mo nga na tumba,
hindi magandang decision mo nung nag-umpisa ka pa lang. Opo. Ang kagandahan po nun kasi bago po ako tumumba pala, kwento ko lang po, during my college days, ano po ako, at the age 20, isang milyonaryo na po ako. Galing. Okay, paano ko po ginawa? Paano ko mo po ginawa ginawa yun? yun? Ano po ako, alam ko po na lahat ng bagay pinaghihirapan. So, pumasok po ako sa isang network marketing. Kumita po ako sa network marketing. So, lahat ng teacher ko, classmate ko, dean ko, lahat na nakakausap ko sa UST po, downline ko po yan. So, sila yung mga ni-recruit mo? Ma-recruit ko po during those times. Ka-eskwela, mga kaibigan, lahat po. kamag-anak. Yes, so, kumita po ako noon. Then, at the age 21, nag-graduate na po ako. Multimillionaire na po ako yun. Okay. Medyo mayabang po. Oh. Siyempre, kasi bata, sabi ko sa At saka magulang ko. marunong ka na eh. Sabi ko training ka. Oh. Sabi ko sa magulang ko, nung nag-aaral ako, kung mo bayaran tuition fee ko, kaya ko bayaran tuition fee ko. Galing. Wag mo ako pakialam. Sa totoo, medyo nasaktan ang aking magulang nung kabataan ako. Pero tandaan po natin, ang yabang, may hangganan po yan. Correct. Kasi may Panginoon po tayo na, siyempre, tuturuan ka rin kasi hindi yan kagandahan sa'yo. So, nung pag-graduate po ko ng hotel restaurant management, maski So malayo talaga yung tinahak mo from hotel management ay IT. naging negosyante ka. Opo. So, yung unang sabak ko po ng negosyo talaga na malaking kapital is nag-restaurant kagad po ako, bagong graduate. Fresh graduate. Pumasok po ako sa restaurant. Capital intensive yan. Capital intensive po yan. Kasi sabi ko naman, may capital naman ako. Naghanap ako ng kasosyo kong mayaman na classmate din ng high school. Mayaman ka, di ba? Para mag-partner tayo. Para sa loob nyo pareho. So, ganun po nangyari. Pero sa long story, okay? Pero doon ko po natuto na dahan-dahan nawawala po yung pinag-ipunan ko, pinagtrabaho ko sa network marketing. At doon ko po naranasan na namimigay po ako ng flyers sa gitna ng Ayala Avenue at Paseo de Rojas. Para makapag-deliver. Doon ko rin naranasan na nagbibisikleta po ako para mag-deliver. Kasi nakita ko po na delikado na po yung negosyo namin that time. Dahil hindi ho ganun ganda dahil bago pa nga ho at binibuild po. At in just 1 year, ubos po lahat ng kinita ko sa network marketing. So Nalugi, ibig sabihin. nalugi po. Bakit naman nalugi yun? So, sa operation, syempre, kulang ang customer. So, binabayad mo sa tao, binabayad mo sa mga operation expense mo, sa renta mo. So, at kulang ang benta. Ang negosyo po kasi nabubuhay po yan sa benta. Lahat ng negosyo po yan. Kailangan na may sales na pumapasok. So, doon sa pinasok po namin, dahil we're starting from zero, capital intensive, kulang po benta namin para masustain po yung operations and yung araw-araw na gastusin po namin. Anong pinakamalaking turo or natutunan mo dito sa unang tinahak mo na business na talagang nakaipong ka and then dito mo talaga So, ano yung lessons na naibigay sa'yo dito sa hindi matagumpay na inumpisahan mo negosyo? Alam mo yung salitang leverage? Kasi that time, ang leverage ko lang po yung aking kapital eh. And umasa lang po ako doon sa aking naipon po. Sa daming negosyante, mga tycoon po, gumamit po sila ng leverage. Correct. Somebody would definitely help them and guide them and support them. It's either pahiram ng pera po yan, pinagbigyan po kayo ng mahabang terms of payment, maraming ways po. Pero that time when I was starting, it's all about pride and yabang kasi bata di ba? Saka kumikita ka na Meron akong ipon, akala ko na-prove mo na. akala ko kaya ko dalhin sa malayong pangarap ko yung aking naipon. Pero I was not using any leverage because I was using my all of my resources lang. And doon ko nakita na mali yung ginawa ko. Hindi ako nag-leverage because I was comparing myself to other successful business. Entrepreneurs sila, mahaba ang terms sila sa resto. Ako, nagbabayad ako ng cash. Di ba? Galing. So, nagbabayad ako ng cash kasi wala akong leverage. Yung other entrepreneurs po or other restaurant, nauutang po sila. Di ba? So, other people's money. They're using other people's money. Hindi ko masama po yun. Basta binabayaran po natin sa usapan po. Kasi that's how business works. Diba? Hindi rin ako makapag-utang dahil napakabata pa ako. Zero pa po yung tenure ng business ko. Hindi ako makapunta sa bangko para humingi ng loan or whatever. Kasi alam ko, marireject po ako that time. So those are the things na nakita ko na kulang ako that time. Hindi ako nagle-leverage.
That's why mabilis po. Kasi ang negosyo po kasi, tinuturing ko po yan parang runway po yan ng airport eh. Yes, marami pong negosyante, lalo mga Pilipino po. Magagaling po ang mga Pilipino. The problem is the runway. Minsan, ang ganda po ng idea po natin, ang ganda po ng produkto natin, pero yung runway po natin, maiksi. Maski super gandang eroplano yan, pero pag ang runway mo is maiksi, pag tinakbo mo yan, hindi rin niya makakalipad. Correct. Oo. So, kailangan mo pahabain yung runway mo. How will you do that? Okay? That's why one thing na tutunan ko po dyan is the leverage. So, dapat may leverage po ako. Let me share yun. Yeah, please. Oo. Natutunan ko when I was early. In every business, you need to have safety net. Kasi marami pong negosyante at saka malilit na negosyo po. Alam niyo po yung circus, diba? Meron po tayong tinatawag na trapeze, di ba? Ano ko po, kung ikaw po, maski expert ka na po, tatalong po ba kayo na walang safety net? Pag nahulog ka talagang, Tapos ka. you're in a better world na, a better place, di ba? Walang taong tumatalon. O maski expert ka, hindi yan tatalon kung walang harness yan o walang safety net. Maraming negosyante, hindi po naintindihan po kasi. Ang ginagawa po nila, game, lakas ng loob, sabi ng mentor Sugod ko, ng sugod. lang. So ngayon, pag tumalong po sila, ano nangyayari? Bumabagsak at walang safety net. In business, napaka-importante po is that's why we start small para makabuild ka ng safety net. At saka yung leverage na At saka sinasabi yung mo. leverage. Yun yung dalawang two things na natuto ko. Tagal ko po nagninegosyo na dapat meron po yung dalawang bagay na po. Ito bang sabi mo, inumpisahan mo na hindi talaga naging successful ang tinahak mo, may pagkakataon ba na gusto mo nang sumuko or ayaw ko na? So, ano naman yung naging gamot mo doon sa na-discourage ka doon sa negosyo na hindi nagtagumpay na una mong negosyo? Alam nyo, normal po yan eh. Lalo sa mga nakikinig po sa atin, normal po yan. Abnormal po pag hindi mo maranasan na ayaw mo sumuko. Parte po yan ng journey ng isang pagninegosyante. At marami po magsasabi na sumuko ka na. Kasi talo ka na, lugi ka na, everything. Okay? Yes, there are times na sumuko ka sa labanan, pero huwag ka susuko sa gera. Ang buhay negosyante po kasi marami po yung gera. Oo. Wars na, but wag mo isusuko. Marami po tayong laban pa na. Pagdadaanan. Pero Mga wag mo challenge. susukuan ng gera. Correct. So minsan matatalo ka, minsan mananalo ka. Pero yung gera, tuloy lang ng tuloy yan. So dito na tayo pupunta, Chester, sa napakatagumpay mo na negosyo. Ito ay nasa online selling at e-commerce. Paano mo ba talaga nakilala at paano mo natutunan itong online selling at e-commerce business? Kasi marami ako po, prior to getting into e-commerce business, marami po ako negosyo pinasukan. And from those early lessons, one lesson that I learned is nung nag-fail ako ng maaga. That's why pag tinatanong ako ng isang negosyante, sir, ano po payo niyo sa akin? At ang una kong tanong, ilang taon ka na? Kasi that's the time you take your risk. As early as you can, take the risk. Huwag ka mag-take ng risk pag meron ka ng pamilyado ka na at may anak ka na. The more, the younger you are, you take the risk because madali lang bawiin yan. So those are the years, those are the early years na nag-take talaga ako ng risk and nag-fail po ako. Kasi doon ko po talaga natutunan. I'm not saying na mag-fail kayo at doon kayo matutunan. Hindi naman pwede gano'n. Hindi naman pwede lagi gano'n. But through my story, doon ako natuto. And doon ko naranasan na walang pera. At pag tinitignan ko, ayaw ko na balikan yung buhay na wala akong pera. Pero mo nagkukulo ako sa bahay dahil wala akong pamasahe, wala akong gasolina. Nadidepress ka. Hindi ako nadidepress, hindi ako makalabas dahil wala akong... Walang-wala ka. Walang-wala ako. Hihiram ako sa magulang ko, hiyang-hiya ako, pero kailangan kong gawin. No? And through the businesses, in-apply ko yung mga natutunan ko. Nagbigas ako, nag-manufacturer po ako ng herbal pillow, nag-supply po, ang dami ko po ganyan, nag-supply ako sa Mercury Drugs, sa Watson, nag-export po ako. So, ang dami ko po na to. Then, Very enterprising ka talaga. enterprise po, ang dami ko pong ginawa po. Then, through those lessons, pumasok ako sa e-commerce. The reason why pumasok po ako e-commerce, ito po yung story ko. Kasi nakikita ko, nagbo-boom po sa USA.
Then without zero background sa IT, Kasi e-commerce. hotel management ka, graduate. Ang course po namin, pagdating sa computer, wala po kaming computer class. Meron po lang po kami typing class. Ganun po yung edad ko. So imagine that. So, pumasok 2015 because of the concept of puputok ang e-commerce din sa Pilipinas. Correct. Sana. Doon nag-uumpisa. May word na sana. That was 2015. Okay. So, ang ginawa ko lang po, nag-hire lang po ako ng isang fresh graduate na fresh graduate para tulungan ako sa mga listing ko and sa ano ko. Ang unang produkto ko po is relos lang po. Yun yung una kong sinubukan. Magbenta ng relos. Oh. At ginamit kong platform is Lazada kasi wala pa po Shopee, wala pa po TikTok that time. So, during those times, nung naging start din si Lazada, medyo hirap din po si Lazada. Kasi wala akong naniniwala sa kanya. Akala po ng mga tao, scam po ang Lazada. Una, scam. Pangalawa, akala nila ang Lazada is yan ba yung swimming school? Di ba? Yan ba yung bagong... Yan yung impression. Yan ba yung laundry soap? So, people doesn't know what is Lazada. And doon kami pumasok. And nakita namin, there were few sellers when we come in. Because of the lack of credibility of the platform that time. So, naniwala lang kami. Alam namin, may time na hindi kami nababayaran, may time na mali yung binabayad sa amin, but we just stick on the platform and we said, ito yun. So, nakita namin, lahat ng pinopost po namin, nililist po namin, nabebenta at nauubos po. Doon po namin nasabi na, hindi nila na iisip to. Or, panay complain lang po yung mga other sellers, pero tayo, sige, tiyagaan natin to. Kahit meron to. So, yung ginawa ko po is, nag-build po ako ng maraming categories po. For example, may watch store po ako, may shoe store po ako, may baby store po ako, may toy store po ako, may bedding stores po ako. So, yung pag pumunta po kayo sa mall, sa SM, di ba? Makikita nyo, specialization po yung mga store. Ganun po yung ginawa ko sa online. Doon po ako nag-start. And nakita ko na, nagbo-boom yung lahat ng mga stores ko that time. Dahil kunti nga ang players. Diba? Kung mag-search ka, most of the items is lumalabas yung items ng stores ko that time. So, it was very nice, okay? Yung enterprise yung strategy na ganyan. Then after that, malaki yung business mo namin, 2015, 2016, 2017. Madalas po ako sa China, doon po kasi nagsosource ng product that time. Then, one time, nag-visit ako doon sa mga factory na supplier ko. Nakita ko, nagbabalot sila ng Lazada pouch. And tinanong ko, I was so curious, bakit may Lazada pouch dyan? Tawa lang yung boss, sabi niya, sa Pilipinas po, babagsak yung mga pouches na yan. Nakikita ko, yung ino-order ko, yun din yung binabalot niya. Sabi ko, yan din yung ino-order ko. Sabi niya, tawa lang siya. Proud pa siya, di ba? Pero sa Hindi nila tinago sa'yo, no? Hindi nila tinago. Kasi the whole parang zone, factory zone doon, ganun na yung... So, dumirekta ka rin sa factory, sa China? Yes. Dumidiretso ako sa factory. Pero nakita ko doon sa scenario na yun, sabi ko, these factories are my suppliers and these are mega factories. Tapos, dumidiretso sila sa consumer. And China directing factory to Philippine consumers, di ba? Wow, sabi ko, anong ilalaban ko dyan in business sense? Di ba? No brainer 'yun. Talo talaga ako doon kasi malaki resources yan backed by the government of China pa yan, mga factories na yan. Di ba? So wala akong ilalaban talaga dyan. Nung pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi na po ako makatulog noon. So medyo kinabahan ka? Kabadong-kabado po ako kasi I know one day I will not be relevant in the business. Kasi naabot na nila yung consumer na inaabot mo rin. Yes. So medyo malaking treat yung nakita mo na, sabi ko, Yeah. anong ginawa mo? So, ang una kong sinabi sa sarili ko, ako pa lang, medyo may experience na ako, may kunting resources na ako, na-feel ko na At that time, kumikita ka na. may kita na ako, hindi na ako makalaban. Paano pa yung mga ordinaryong online seller? Paano pa yung mga aspiring? Paano pa yung mga maliliit na seller? Paano lalaban sa ganitong labanan? Hindi patas. Sabi ko, okay. So, hindi ako umaasa sa gobyerno. Nag-isip na ako, paano to ma-solve? So, more of tayo kasi, naghanap lagi tayo ng way to solve this.
That's why, ang sabi ko, ay kailangan ko mag-draw ng something na magko-consolidate kami. Oh, that's the blueprint when I was doing this, before I launched Bilis Benta. Kailangan ko mag-consolidate. So at that time, yung 2015, hindi mo pa itinayo yung Bilis Benta? No, I'm just an ordinary seller po. Online lang? Oh. Online lang po, 2015 hanggang 2019. Okay. Hanggang early 2020s. But Kasi early 2020, doon na yung pandemic. Doon na talaga nag-boom yung mga online na business. Yes. And actually 2017, yung nakita ko yun, noong 2019, the Chinese factory are already positioning on the Southeast Asian territory. Ibig sabihin, hindi na sila nagbabalot doon sa China. Nag-consolidate na sila. Ibig sabihin, yung economic zone ng isang area, umupa na sila ng mga warehouses dito sa Pilipinas, sa Bulacan, or sa Laguna, para dalhin yung produkto nila at ibalot yung mga orders nila. So, ibig sabihin, andito na sila. Opo. They were positioning already. So, I have to think of ways to counter or to be relevant So in this kind of nag-isip ka kung paano, Yes. paano ka lumaban. lumaban. So, naisip ko is the shared inventory, shared resources business model. So ito na yung Bilis Benta. And I named it Bilis Benta. Okay. I need to use technology. So, I use an ERP system to be able para magawa po yung ganitong shared inventory, shared resources business model. It means like this po, okay? I started na sellers lang po ako. I have multiple categories, I have thousands of SKU, pero ako, kumpanya ko at ang team ko lang ang nagtitinda niyan. Sabi ko, what if I open my SKUs, my items to everyone? So, ibig sabihin, yung capital sa inventory with my partners, international at local suppliers, will be there and we will open it to everyone. Maski hindi po namin kakilala, pwede mo na po ibenta yung mga produkto namin. So, ibig sabihin, tatanggalin po namin yung hassle, yung problema na capital sa inventaryo or capital sa negosyo. Yan po yung isang pinaka-biggest factor. That's why many people are hesitating to get into business dahil lack of funds pagdating sa capital sa inventory. Kulang ang capital. Walang capital. Pag may capital naman, takot sila mag-imbak, baka kasi hindi mabenta. So, those are the things na... Yung traditional talaga na... traditional. So, yun po yung sinolve po natin. So, through ERP system. So, hindi na kailangan ng napakaraming inventory, Yes. napakalaking puhunan. So, Yes. so napakaganda. So, anong tawag mo rito? Shared inventory, shared resources, business model. Okay. So, yun po yung ginawa po namin. And we use an system, an ERP system, para mabuksan po namin yung ganitong klaseng business model for everyone. So, napakaganda itong pinag-usapan natin, Chester. Pero, ipagpapatuloy natin yan, yung mga challenges, no? At itong pag-umpisa mo sa Bilis Benta. Pero magbo-break muna tayo. Wag po kayo alis. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Boss Chester dito sa Kabuhayan at Negosyo. Napakaganda yung kinukwento ni Chester dito sa pagtayo niya ng Bilis Benta na platform. Ano ba yung sa tingin mo, Chester, na pinakamalaking online mga problema na na-encounter ng mga online sellers? At pero napapansin ko kanina yung kwento mo bago mo inumpisahan yung sinabi mo na shared inventory, shared resources, ay baka gusto mo pang ituloy yung kwento mo doon. Yeah. So, the process flow ng shared inventory, shared resources para maging end-to-end po. Ang business po kasi ng Bilis Benta or nitong ginawa po namin is an end-to-end solutions po. Many solutions po kasi is napuputol po. So, tayo po is binuo na po natin yun. When I say binuo po natin is, number one, to start a business, you need capital or inventory. So, sinolve na po namin yun.
through bilis benta. So you don't worry about the capital on the inventories. Okay. Okay. Ang pagpasok po sa ganitong business model po namin, or if you want to sell our products, it's a subscription-based business. Okay. Pag sinabi po natin subscription-based business, monthly po yan. Monthly. Para pong kuryente po yan. Pag ayaw mo, kung gusto mo magtipid, patay mo lang yung kuryente mo, huwag kang gumamit, hindi ka magbabayad ng Rente. kuryente mo. Ganon din po yun. Imagine nyo po na magninegosyo ka na naka-subscription base ka, or parang nanonood po tayo ng Netflix. Pag wala ka ngayon, at tayo manood, i-off mo yung subscription mo. Para wala kang binabayaran. Para wala kang binabayaran. Subscription po para makapagsimula ng negosyo. Pero ito bang idea mo sa bilis benta? Ito ba ay pinlano mo na at saka yung team mo, o ito ay bunga ng karanasan mo sa business? At syempre, kasama na rin dyan yung mga frustration mo na pinagdaanan? Opo, kasi yung nag-trigger po sa akin, yung nakita ko po yung supplier sa China na dumedirekta po dito. At nakita ko po na doon po talaga papunta, which nangyari na po. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong Southeast Asia, kung nasaan po si Lazada, nasaan po si Shopee, nasaan po si TikTok, ganun po ang invasion po ng mga foreign companies na po yun para ma-invade po nila. They were not satisfied with the Chinese market or the China market. We know, napakalaki ng China market. But hindi na sila na-satisfy. That's why lumalabas na po sila. And this is what they call the Southeast Asian invasion. Okay, so hindi natin po alam yan, pero sa China, they really campaign na lalabas tayo. Parang po concert po sila. Pag nagsa-sales rally po sila, nalalabas po sila ng China. Very intimidating ang nila. We don't know. That's happening already. Kala natin, pero they're eating the market share here in the Philippines. Sa unang labas mo ba sa pag-start nyo na bilis benta, no? So, napakalaki na ba yung operation mo, or nag-start kayo sa maliit na team? Because ito po yung naging battle cry po namin. Because we were already big. Okay? In an enterprise, if you're really big, number one, it's also a problem also. Because especially the competition coming outside and bigger sharks, like the mga Chinese. Diba? So malaki na po yung ratio namin, pero kinakain po yung market share namin. Pero ang ginawa po namin, that's why inopen namin to everyone. It's a game changer. So, ibig sabihin, anyone can access our inventory na. So, it's a very big game changer yan sa amin, at the same time sa industriya po. Para makapagbenta po sila, makapagsimula sila magnegosyo, partnering with us through a subscription-based business. Napakarami kaming natututunan sa Chester, pero gusto ko lang malaman, ano ba yung pinakamalaking risk na tinahak mo dito sa pagbuo mo ng platform na ito? Ang pinaka-challenge po namin as Bilis Benta, of course, this is our first time to do service. And of course, sa dami na pumapasok, okay, number one is we have to understand the behavior of each people. Okay, number two, ano ba talaga needs nila? Kailangan din namin malaman, saan ba sila nanggagaling? Ano ba yung knowledge nila about e-commerce? Ano ba yung marunong na po ba sila, or this are first timer na walang alam, zero pa yung background niya sa e-commerce? When I say walang alam, is zero yung background nila sa e-commerce. Siyempre, we don't have a college course about e-commerce. So, doon po namin nakita, okay, most of the people that wants to get into e-commerce and into this business are aspiring. Number one. Number two, they don't know yet. Kasi alam po natin, okay, ang Pilipinas is hindi lang po ang tao sa Metro Manila. It's all over the Philippines. And kaya po natin ma-reach sila. Especially mga nasa probinsya, nasa bundok, nasa dagat. Basta may internet po, pwede ka na pong magnegosyo inside Lazada, Shopee, TikTok using our platform. Without your inventories, walang kapital sa inventory. At pag may orders pumasok, you don't worry. Maski nag-aaral ka, maski OFW, pwede po. Correct. Kami po ang bahala sa mga orders nyo po. Kasi kami po magbabalot and send it to the customer. And the platform, the 3 marketplace platform, will be the one paying you through your own bank. So, kailan mo ba nasabi talaga, Chester, na ito, pwede pala ito lumaki at mag-scale up? So, kailan mo ito na-realize? Yung nag-produce po kami ng Millionaire na po. Okay. So, meron po kami produce dito. 8 months po siya. Yun yung first millionaire namin sa platform namin. And nag-uusap kami madalas. And sabi niya, sir, ang take home ko na po every month is nasa 500,000 pesos.
Wow. Take home, neto. Malinis na take home na. Sabi ko sa kanya, ang sarap ng buhay mo. Kasi lahat ng problema mo, binigay mo sa amin. Oo nga, oo. Oo, kasi wala siyang empleyado. Number one, wala siyang binabalot. Ano to? Influencer to? Ano siya, housewife po siya. Okay. Housewife po to. So, sabi ko, wala kang problema. Yung 500,000 neto na inuuwi mo, sabi ko, ang sarap ng buhay na yan kasi wala kang empleyado, wala kang biniling maski isang stock na inventaryo. Hindi ka na problema sa supplier. So, anong ginagawa niya? Nagbebenta po siya. Nagbebenta siya. Hindi po ito madali Okay, okay. Kaya hindi ho ako nagpo-pro na get rich quick scheme po kami. Of course, of course. Trabaho po to. Sabi niya, sir, puyat po ako. Nakipag-usap ako sa customer. Inaaral ko po paano maging effective platform every time. Kasi ang platform po, nag-change po yan. Okay? Nag-update sila or nag-change ng tinatawag na algorithm po. So, inaaral po niya. Yung behavior din, yung trends din. Kasama po yun. Ang tinanggal lang po natin yung very big headache niya is sa capital sa inventory at saka sa operations para magbalot ng mga orders. So, yun na po yung kinuha po namin. So, ito nga yung itatanong ko sa iyo, Chaser. Bakit mo piniling mag-focus sa systems at automation kaysa simpleng pagbibinta lang ng mga produkto? Ang gandang tanong po, Yusek, no? Yusek Gani. Alam niyo, in all of my businesses, after my restaurant business, ang pinapasok kong negosyo, dalawang bagay lang. Anything that I could solve a problem. And the bigger market, the bigger audience that I can help solve their problem, doon ako. Hindi ko iniisip kung magkano kikitain ko. Iniisip ko, paano ko masosolve yung problema ng isang tao. At if they would pay me, ang sa akin, ang payment is tawag doon, reward na po. They just reward me. With like this, ang revenue po namin, subscription, they reward me through my subscription. So, kagaya ito, ang pinakamalaking problema po kasi nasosolve po natin is yung mag-capital ka sa investment. Kasi usually, when you start a business, anong una mo gagawin? Pag wala kang kapital, wala kang resources, utang. Utang ka. Diba? Oo. Utang. Pag umutang ka, hindi ho yan libreng utang. Oo. May interest po yan. At saka kahit nalugi ang business, kailangan bayaran mo. Nalugi, kailangan magkakaroon ka bayaran. ng simap. Yes. Dito po sa ginawa po natin, hindi mo na kailangan umutang. Okay? Mag-subscription po tayo. Aral ka. Sa platform namin, lagi po namin ine-emphasize. Umattend po kayo ng training po namin. Manood po kayo ng training video po namin. Kasi kung hindi nyo po nagawa yan, hindi nyo po maintindihan paano magbenta sa platform. At hindi ko kayo makalaban. So may kasama po kaming training. Para mag-start po tayo ng business. Ganun po yun. Kasi ang starting po ng business dito is the most friendliest. Kasi ano po ang usually ang friendliest business daw ng ordinaryong Pilipino pag magsisimula po sila? Sari-sari store. Sari-sari Diba? store. Nakita Ano po mga yan. busy ka? Sari-sari store. Sa totoo, hindi po. Meron na po tayong bilis benta dropshipping. Dahil that's how you start a business. Start it smart, start it nationwide, start it 24/7. Kanina nabanggit mo kanina, Chester, yung pag-execute no sa business napakahalaga. At sa mga suki natin, no, mga kanegosyo, mga kasosyo natin, sa tingin mo ba alin ang mas mahalaga, yung idea sa business or sa execution ng negosyo? At bakit? Gusto ko lang marinig yung thoughts mo rito, Chester. Very good question po. Very interesting question. No? So, sana magpulot nyo po sa akin. This is my opinion. Depende po sa age. At depende po sa status ng stage ng life po. When you're young, you have to try something differently. Okay? Kagaya ito po. Okay? This is already parang franchise. Franchise. Gawa na po eh. Nandiyan na po yung produkto eh. And you start Tried and tested. tried and tested na. All you have to do is market and sell it. Diba? So, hindi ka po nag-create from zero to something. Okay? So, number one is, you accumulate kasi. For me, in any business journey mo, kailangan mo mag-accumulate ng resources mo. Mahirap kasi na pasukan kasi takot ako inis ako sa nagiging stress ako. Kasi usually, at business po kasi, pag nagsisimula po, laging ang unang utak po nila is, uutang ako.
Mahirap po mag-isip ang isang negosyante pag marami na naniningil sa kanya. Correct. Oo. So you deal the problem every day because of the loans and the utang na ginawa mo. Nakaka-stress. Nakaka-stress. How can you operate a business if stress ka na? Wala nang papasok sa utak mo kasi problemado ka na. Wala, yung output na ilalabas mo dyan, definitely pangit. Kasi stress ka na. Hindi healthy. That's why I always encourage businesses, start small. Diba? Start simple. Start where you can accumulate cash. You can accumulate your profit. Pag nakaka-accumulate ka na and may safety net ka na, you ask yourself, is my safety net enough to sustain my dream project? Kung hindi pa, build your safety net. Then slowly build your dream project or your dream business. That's why, para pag meron ka ng safety net and you start doing your dream project, definitely it's not perfect. Malalaglag ka, pero pag nalaglag ka, sinasalo ka ng safety net mo dahil may ipon ka na at tumatakbo pa rin yung negosyo mo. So you will be able to be successful dahil maganda ang safety net mo. And yung ginagawa mong dream project mo or dream business mo, mas mabilis mo mailipad dahil yung stress mo, sinasalo ka na nung naipon mo or tumatakbo yung negosyo mo. Napakaganda itong sinishare mo about safety net sa business at ipagpapatuloy natin yan sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Chester sa Kabuhayan at Negosyo. Ano ba ang, paano mo binabalanse ang mabilis na paglago at siyempre lumalaki yung business mo at kailangan mo rin yung kalidad ng serbisyo mo ay nag-improve din. So paano mo to binabalanse, Chester? Alam mo, Yusek Gani, ang ganda ng AI technology po right now. Okay. Many people, ang tingin nila pag lumalaki ang negosyo, dapat dumadami ang tao. Oo. Okay. Last 1 year ago, ang plano po ng team po namin is hindi po ganun. Paano tayo liliit at paano tayo kikita? Kasi sa negosyo, importante, at the end of the day, is kumikita ka ba? That's our play. Hindi ko kami naghabol ng malaking revenue tas zero profit or negative profit. Oh, hindi naman pwede yun. May negosyo pong gano'n ang laro. Lalo sa mundo ng digital tsaka e-commerce. Okay? Dahil iba ang laro doon. Paramihan ng users, pero it's not making money. Okay? Pero ang laro po namin kasi, I'm a startup. Bootstrap po ako. Wala ho akong investor, wala ho akong malaking na bangko na ayaw ko nga ng stress, di ba? So, ang laro ko po is, I need to be more profitable. And so that my people and my team will enjoy also. So, ang goal po namin is paliitin po. Diba? Habang lumala kami, pero ang mindset po namin, paliitin ang operation expense using AI technology. Amazing AI. Okay? So nakakatulong. Super. Super. Almost 60% po ang, I'm not anti-employment. Okay? Kasi minsan, yan ang sabi na But I'm telling you is there are a lot of function na pwede gawin ng AI. At yung mga existing employee ko po right now, my team, are very, what do you call this, expert na pagdating sa AI. And nagagamit po namin sa every function ng department namin right now. That's why dati nagagawa ng 10 tao, nagagawa na lang ng 1 tao. Ano ngayon ang pakiramdam mo na libu-libong mga kababayan natin ang kumikita ngayon sa pamamagitan ng bilis benta? Masaya po ako. Kasi yun po yung mission po namin. Mission po namin kasi is, our vision kasi is to give to aspiring and small enterprise or small businesses. Ba't namin tinayo si Bilis Benta? Yun po yung mission namin. Every time na may concerns or every time may success kami, happy ang buong company po namin. Pag nagbabalot kami, kasi hindi naman namin order yung orders po ng mga ordinaryong Pilipino po, yun na hindi namin kakilala. Na pumasok na sa platform namin. Kagaya po ngayon, kakatapos na po ng 12. Wala pong tulog mga tao ko. Salamat sa mga tao kasi... Lalo na ngayon, December, no? Lalo ngayon. Season. Libo-libo po orders na pumapasok araw-araw po. At orders po yan ng mga iba-ibang Pilipino
na gumamit ng platform po namin at kumikita po sila. Gusto kong magbahagi tayo, Chester, ng kwento ng isang reseller mo na talagang nabago ang buhay dahil sa bilis benta. Alam niyo, ito, pinaka-recent po. Pumasok lang po siya ng month of October this year, 2025. And ano po siya, may edad na. Eh, nasa 50 years old na. So, I'm not expecting na sabi po siya or whatever, or magaling po talaga. So, 50 years old. Expecting na medyo yung curve of learning niya sa pag-sell sa platform, medyo matagal. But nagulat po kami. In 3 weeks time, from zero, umabot yung sales niya to 500,000. Wow. Tumawag sa akin. Ito po, taga-probinsya po siya. Taga-Pangasinan po. Tumawag po sa akin. Sir, hindi ko alam saan ko kukunin yung kasi meron po kami natawag na top-up wallet. Yung binabayaran po lang ng resellers po namin is yung cost of goods ng orders na po. Orders lang po. Dahil pumalo na 500,000, sabi niya, Sir, tumawag siya sa akin, papunta na po ako, isasangla ko po tong kotse ito ng 3 linggo. Para meron ako pambayad doon sa cost of goods lang po. 3 linggo. So, naka-Honda CR-V po siya. Sinangla po niya yun. Para ma-fulfill namin yung orders. Kasi kailangan niya bayaran lang po yung orders. Then, after 3 weeks, ipay out na po siya ng mga platform. So, yun yung parang nagulat po siya. So, sabi niya, kala ko po, naglalaro lang po ako. Biro-biro lang pala to. Pero napasangla ko yung CR-V ko. Galing. So, for me, tuwan-tuwa kami sa buong opisina. Sabi namin, it's a changed lives. We're changing lives, no? By doing that. And yun yung isang pinaka-reset na natandaan ko na nakakatuwa po. At yung mission po namin everyday to help more Filipinos to get into business, to get into e-commerce. Even though they're in province, even though nasa ibang bansa po sila, we're doing it for them. Kasi kumikita po sila. Bakit sa tingin mo, Chester, mahalaga sa iyo yung empowerment, no? At pagtulong sa kapwa, hindi lang sa kita? Kasi doon po nagsisimula eh. Doon po nagsisimula. Kagaya po, may ginawa po kaming project with the government of Valenzuela. Tinawag ko pong project yung One Town, One Opportunity. Eh, marami po kasi sa Pilipinas or Pilipino, ang excuse, maraming excuse para umasenso. Ang lagi nilang nasa utak is, para umasenso, kailangan ko mag-abroad para ma-provide ko sa family. Pero hindi nila nakikita, may opportunity dito sa Pilipinas. Yung empowerment po, ginawa po namin. Nagbigay po kami ng internet. Nagbigay kami ng free internet, Starlink po yan. Nagbigay po kami ng libreng computer. Magbibigay po kami ng 40 libreng businesses ng dropshipping ng bilis benta at 1 year hand-to-hand training. Wow. Oo, walang iwanan. Kasi goal po namin is magpayaman using our platform. Yung po yung commitment namin sa government ng Valenzuela. We just we just launched it. Makikita niyo. Kwento mo yan, no? Nagkita tayo doon sa birthday ni Brian. We just launched it last week. And tuwan-tuwa si Mayor. So that's what you call empowerment. Okay? Teaching them how to fish. Giving them opportunity. Sabi ko nga hindi ho sapat na ngayon ang masipag or may kakayanan ka. Kasi lahat ng Pilipino po. Masipag. Masipag po. No doubt po yan. Ang problem is the opportunity. Wala akong vehicle to support them. That's why they said to them, adwa ko. Okay? So sana po makita nyo po na may vehicle po. Meron pong opportunity through Bilis Benta Dropshipping to be able to do this business and get what you dream for. Alam mo, napakalapit sa puso ko yung mga maliliit na negosyante, Chester. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin, ng mga overseas Filipino workers natin. No? Kanina nasabi mo na ito ay pwede rin ito maging negosyo ng mga OFW. Paano natin matulungan na lalo na ang bilis benta ang mga kababayan natin, mga OFW at mga empleyado na rin, mga maliliit na negosyante na gustong magnegosyo na makonect natin sa bilis benta? Marami po kaming OFW na dropshippers. And marami rin po silang benta o orders inside the bilis benta platform using Lazada, Shopee, and TikTok. Dahil nasa internet business po tayo, so everywhere po yan.
Kasi mabubuksan nyo po si Lazada, Shopee, and TikTok wherever you are. Okay? So, pwera lang ata China. Pero the rest of the world, mabubuksan mo na po yung platform po ng tatlong na binanggit ko. And because of that, you would be able to sell it also, even though iba po ang time zone natin, nasa ibang territory po kayo. Ganun po kaganda ang internet. Yung Bilis Benta Dropshipping Platform, we are on at the back end nyo po. Dahil may system po kami at yung system po namin, ibibigay po namin sa inyo. May ERP system po kami sa sellers po, all sellers po namin. At they would just connect our inventories and makikita po nila every orders, everything papasok. It's very transparent, it's very automated, and it's integrated po sa tatlong platform. Saan mo nakikita si Bilis Benta sa susunod na 5 taon hanggang 10 taon na, Chester? Grabe naman tanong niya, Yusek, Ani. Kay Gani, ganito po yun. We want to duplicate ourselves. Okay. If we could help, if we have enough people to help here in the Philippines, we want to go to other Southeast Asian country where the 3 platform is present. So, I hope makita namin sa Thailand, makita namin sa Malaysia, sa Vietnam, sa Singapore, si Bilis Benta also. So, that's the dream of our company, to go Southeast Asia and to go outside Philippines talaga. Kulang na kulang talaga yung oras natin, Chester. Pero ikaw bilang successful entrepreneur, ano ba yung uri ng pamana na nais mong iwanan sa mga kababayan natin? Alam nyo po is naniniwala po ko sa tanim tsaka ani. Marami po sa atin pumapasok sa negosyo kung may ginagawa isang bang. Maski hindi mo negosyo, maski nagtatrabaho po. At lahat po tayo may pangarap. Ano po yun? Normal po sa isang tao na magkaroon ng pangarap. Pero ang tanong, anong tinanim mo? Bakit yung isang mas umaasenso? Bakit yung isang hindi umaasenso? Dahil sa tanim at ani yun. Pag wala kang tinanim, kunti ang tinanim mo, huwag ka aasa, maraming aanihin mo. Pero pag mas maraming kang tinanim, compare dun sa nakikita mong katabi mo, 100% mas meron kang aanihin. Kasi yun po yung prinsipyo. Number 2 is yung stewardship na prinsipyo. Kung marunong ka mag-alaga ng binigay sa iyong resources, walang duda po na hindi ka pa bibigyan ng mas maraming resources. Dahil alam niya na marunong ka humawak. At hindi ka niya papabayaan doon. Dahil through the years, dahil marunong kang humawak ng isang bagay, papalaguin yan. Ganun po yung mindset po sana po natin. At lagi po tayo maging masipag, matalino, keep on learning, and keep on planting and planting. Minsan makita natin, di ba? Ang nagtatanim tayo, pero depende kung ano po tinanim mo eh. Pag munggo tinanim mo, anihin mo, toge. Di ba? Pero pag nagtanim ka, at minsan makikita mo, walang ani. Pero tanim ka na ng tanim, makikita mo na ng mangga. At tuloy-tuloy na yung prutas ng mangga sa'yo. Habang maski yung mga anak mo, next generation mo, nakikinabang na. Sana ganun po mindset po natin. O magbago po tayo na instant gratification po. Lahat ng bagay is merong tanim, maghintay, tanim, at darating ang ani po. Maraming salamat sa iyo, Sir Chester, sa pagbabahagi ng iyong kwento, kaalaman at malasakit sa kapwang Pilipino. Tunay na kahanga-hanga ang iyong hangarin na gawing mas madali, mas abot kaya at mas accessible ang pagninegosyo sa pamamagitan ng teknolohiya at maayos na sistema. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Sir Chester upang huwag matakot magsimula kahit maliit, kahit limitado ang puhunan. Sa tamang diskarte, sipag at paniniwala sa sarili, posible ang tagumpay sa negosyo. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang mga lokal na negosyong Pilipino na nagbibigay ng oportunidad at hanap buhay sa ating mga kababayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episodes, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel Gani Makatuman at Facebook page Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, wag natin kalimutan mag-like,
mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government and our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin to. Maraming salamat po.